Magandang araw mga kaparokya, mga kadabarkads. Ating pag-uusapan ang lumabas na TV commercials or TV ads sa noontime show ng Tito Vic and Joey sa may TV5. Walang iba kundi ang EAT. Pati na rin ang TV ratings na inilabas ng AGB Nielsen Newtom Philippines, isa sa pinagkakatiwalaang TV ratings agencies dito sa ating bansa nitong nagdaang September 19, 2023, araw yun ng Martes. At ating panoorin ang ilang magulang or estudyante na nakatanggap ng transportation allowance mula sa lungsod ng Pasig sa pamumuno ng kanilang butihing mayor or isa sa pinakamagaling na politician dito sa ating bansa. Walang iba kundi si Mayor Vico Soto. At bago natin simulan ay pakasubscribe ang aking YouTube channel. Pakiclick ang bell notification icon para lagi kayong updated sa mga bagong video na ilalabas ko. So, konting recap lang po tayo sa nagdaang TV commercials or TV ads na lumabas sa noontime show ng Tito Vic and Joey last Monday and Tuesday. Nung Monday ay nakakuha ng 119 TV ads ang EAT. Nung Martes or Tuesday ay nakakuha ng 93 TV ads. Nung Miyerkules, neto po kahapon, ay sa unang gap ay nakakuha po ng 35 TV ads. At sa pangalawang gap ay nakakuha ng 33 TV ads. At ang pangatlong gap ay nakakuha sila ng 43 TV ads. At ang total po niyan ay 111 TV ads. So, umangat po from 93 ay naging 111 TV ads ang lumabas sa noontime show ng Tito Vic and Joey. At ayan ay patuloy na tinatangkilik hindi lang ng masang Filipino ang noontime show ng legendary trio, kundi pati ang mga nagtitiwalang mga companies sa kanilang noontime show or variety show. At bukas ay malalaman ninyo another series of TV commercials na lumabas sa may noontime show ng EAT na Tito Vic and Joey. At bigyan ko po kayo ng konting hint, ay mahigit 100 TV ads po ang lumabas kanina, September 21, 2023, araw ng Thursday. At atin namang pag-usapan ang TV ratings na inilabas ng AGB Nielsen Newtom Philippines nitong nagdaang Martes, September 19, 2023. At bibigyan ko po kayo ng onting recap. Nung nakaraang Lunes ay nakakuha ng 3.1% ang Eat Bulaga. Ang Eat Showtime ay nakakuha ng 3.4%. Samantalang ang EAT ay nakakuha ng 3.7%. At netong Martes na September 19, 2023, ang Eat Bulaga ay nakakuha ng 3.3%. Ang Eat Showtime ay nakakuha ng 3.1%. At ang EAT ng Tito Vic and Joey ay nakakuha ng 4.2%. So, as you can see here, bahagyang tumaas ang ratings ng Eat Bulaga from 3.1 ay naging 3.3. Samantalang ang Eat Showtime ay bahagyang bumaba from 3.4 to 3.1. At ang EAT ay tumaas ng 0.5 kung saan nakakuha sila ng 4.2%. So, back to normal po ang TV ratings pagdating sa noontime show ng EAT. At still on top ang noontime show ng legendary trio. Again, even though na maliit or mahina ang signal ng TV5 at hindi malawak ang coverage ng network na pagmamayari ng Mr. Manny V. Pangilinan,
ay patuloy pa rin na nangunguna pagdating sa TV ratings ang noontime show ng Tito Vic and Joey. And hopefully ay matugunan ng pamunuan ng TV5 ang problema nila or ang hiling ng mga taong bayan na ayusin ang transmitter or ang coverage at ang signal ng network para lahat ng palabas nila ay mapanood, hindi lang dito sa Kalakhang, Maynila, pati na rin sa ibang kalapit na lugar. So yan po ang paghatid ko sa inyo sa TV ratings at TV commercials ng EAT. So ngayon ay ating pag-uusapan or papanoorin ang pamamahagi or pagtanggap ng mga magulang or ng estudyante ng transportation allowance mula sa pamunuan or sa LGU ng Pasig City. So, tara. Para po sa amin, napakalaking tulong po nung binigay po ng LGU ng 1.5 dahil po nakakatulong po talaga ito sa mga bata, especially yung mga namamasahe po. Yun po. Tama po siya. Sobrang laking tulong ng 1,500 na transportation allowance mula sa pamamahagi ng pamunuan or ng local na government of Pasig para sa mga estudyante or sa magulang, particularly sa magulang, dahil menos gastos sila pagdating sa baon at pamasahe ng mga bata. At laking tulong talaga yan. So, tara. Maraming salamat, Mayor. Malaking tulong sa amin yung binigay niyo sa aking apo. Maraming salamat Yan, sa ako naman po. Kasi minsan, nag-jeep lang kami. So, parang nas 24 papunta. Tapos pag pauwi ako, 12. Tapos pag susundo, 12 uli. Tapos Isipin ninyo kung 24. kung gaano wala ko siyang 100 kalaki ang matitipid Thank you so much po sa ng binigay mga niyo, magulang 1.5. ng Malaking tulong mga po estudyante talaga. mula sa Pasig City. Mabawasan na ang isipin ng mga magulang dahil ngayong araw, 1,937 na mag-aaralang nakatanggap 1,000? Dami. 1,500 pesos na transportation allowance mula sa local government unit ng Pasig. Isa si Wen Aquaren sa mga magulang na gumagastos araw-araw ng pamasahe para sa paghahatid sundo sa kanyang grade 4 na anak. Ayon sa kanya, mahirap bilang isang solo parent na itawid Tama, ang mahirap kanyang talaga. pamilya. Kaya Lalo na pag solo malaking parent ka. tulong ang Mahirap. 1,500 Kaya laking tulong talaga yung transportation mula sa allowance. LGU ng Pasig. Usually kasi pinapa-servicean ko siya everyday. More or less kasi parang 50 pesos hatid sundo po yan everyday. Oo. Sundo? 250 a week. So talagang malaking tulong tong binigay ni Mayor. Sobrang laking tulong talaga Actually, yan. very thankful po kami kay Mayor, sa LGU, lahat po sa munisipalidad natin dahil ang laking tulong, lalo na actually ako dahil solo parent, wala pang work. So napakalaking support po talaga sa amin itong mga parents. Thank you po. Nagsimula na kasing mag-distribute sa mga pampublikong paaralan sa Pasig ng transportation allowance para sa mga mag-aaral mula kinder hanggang grade 12. Mula kinder pala yan. So, Dito sa mula Kanluran kinder. Elementary School, Akala ko. 1,934 na estudyante ang nakatanggap ng allowance. Maraming magulang ang natuwa rito dahil hindi na nila po problemahin ang pamasahe at baon sa mga susunod na linggo. Actually, tricycle sometimes pag Actually, hindi naman talaga magagamit yan. Hindi na tayo magkakalokohan dyan. Kahit si Mayor, alam niya yan kung saan gagamitin. Kung saan man nila gamitin yan, wala nang pakialam si Mayor dyan. At least nagbigay para sa mga estudyante. Yes, malaking tulong talaga. Tingin ko lang. Maraming salamat kay Mayor Vico kasi malaking tulong po talaga yung 1,500 para sa allowance sa mga bata. Para po sa pamasahe at pang-araw-araw niya rin baon. Malaking tulong po yung 1.5 na yan para po sa batang Nakakaingit. nag-aaral pang-araw-araw. Hindi mo nakakaingit. Parang nakaka-motivate. Di ba? Pagbiling gatas niya, Na yung mga pag... kung kaya ng Pasig, kaya din siguro ng ibang syudad. Nabigyan niyo po kami ng pagkakataon na bigyan ng 1.5 para po sa lahat ng estudyante ng CS.
Ayan, si Vice Mayor. City Council, Vice Mayor. magbibigay po ng Actually, yung allowance, mga city councils talaga yung nagpasa niyan. At pinirma lang ni Mayor Vico Soto. So, kudos din sa mga local government ng Pasig sa City. public school system dito sa lungsod ng Pasig. Sa pamumuno ni Vice Mayor Dodot Jaworski. Ito po ay konting tulong po mula sa ating lokal na pamalahan. Malaking tulong yan, hindi Habang konting po tulong, may natatanggap Vice yung Mayor. ating mga school supplies, number 1, at saka number 2. Yun, may school supplies pa, diniglan daw talaga. Pasigenyo ni Mayor Vico Soto. Galing ng tandem, talagang may connection talaga sila. Yung parang hindi nagsasapawan, alam nila kung... Kasi yung ibang, namumuno, parang nagsasapawan eh. Parang grab credit, o ganyan. At higit pa riyan. So again, itong transport allowance ng 1,500 pesos, ito po ay hindi po ito, baka tag-isipin ng iba. Kaklarify ko lang, ito po ay one time, 1,500 for the school year. Malaking tulong pa rin kahit one time. For sure, sa next school year ay may another transportation allowance na naman yun. Kasi nagawa na nila eh. Pasigenyo ng mga sustansyang pagkain ng ating mga aaral. Unang-una, nakita po natin sa yan si Congressman Roman Romulo. Sinasabi ngayon ay kailangan ma-improve natin yung kalidad ng edukasyon. Bukod tanging congressman Sabi sa atin na maraming challenges. Isa po dyan, yung nabanggit nyo na po, sinasabi na meron tayong mga kabataan na kailangan po natin masigurado na meron silang nourishment. Ibig sabihin, kung healthy yung body, yung mind din healthy. Ang importante raw dyan, yung ages 0 to 8 years old. Dito sa ating lungsod, nakita po natin, nung pandemic pa lang inumpisahan ni Mayor Vico, yung malusog na batang Pasigenyo. Dito po nagbibigay siya ng grocery pack sa bawat estudyante na naka-enroll dito sa lungsod natin, sa mga DepEd schools natin, isang food pack na nandun yung iodized salt, nandun yung canned tuna, nandun po yung bigas, nandun po yung milk, yung iba-ibang pangangailangan, good for 6 months bawat binibigay po niya. So ito po nakikita natin na yung isa sa laging binabanggit pagdating sa usapin ng edukasyon para quality ay yung sustenance ay nabibigay po dito sa ating lungsod. Kaya malaking bagay po yun. Pangalawa, mahalaga rin po yung sinasabi na talagang may pangangailangan pag pumapasa sa paaralan. Dito sa atin, yung school supplies ay bibigay din naman po ng ating lungsod. Nandiyan yung notebooks, bag, shirt, iba-ibang bagay. At siyempre alam din natin na mayroong mga pangangailangan katulad pang transportation allowance nila. Yun na rin po, nag-grant na rin ng ating syudad. Pero lahat naman po ito, alam naman natin, at lagi naman natin sinasabi ng City Hall natin, pera naman talaga ng tao yan. Tama. Talagang yan naman ay galing sa taxpayers' money. Yes. Pero ang mahalaga dito, ay nalalagay sa tamang mga programa. Tama po yun. Siyempre, ang Yun gusto po. po natin, magtulungan tayong Kaya lahat talagang, para masigurado di ba, na hindi ka kalidad manghinayang ang edukasyon magbayad. ng ating kabataan. Sana po, lalong-lalo na sa ating mga magulang, sa ating mga guro, na talagang sila po talaga ang pinaka-importante po na players pagdating sa quality education. Talagang ito na po yung pagkakataon nating lahat na talagang tulungan yung ating bansa, tulungan nating lungsod, at tulungan ang kabataang Pilipino. Kaya nandito na po yung mga components na kinakailangan. Tayo naman po on our part, siguraduhin natin we play our role para masigurado yung quality ng edukasyon. At yan ang aking ulat mula dito sa Kanyugan Elementary School. Para sa iba pa naming live broadcast, manatili nakatutok at i-follow ang aming Facebook page. Ito si Andrea Alonso ng ulat. Yung video na yan ay courtesy of Bravo News. So, bigyan natin ng credit yung Bravo News dahil sa ibinahagi nating video regarding sa transportation allowance na ibinahagi ng City Government of Pasig City sa pamumuno ni Mayor Vico Soto. So, narinig po ninyo yung mga pahayag ng mga magulang mula sa Pasig at kasama na rin po dyan ang pahayag ni Vice Mayor Dodot Jaworski at ang Congressman ng Pasig na si Roman Romulo. So yan po ang again, hindi ako magsasawa na sabihin ang style of governance ni Mayor Vico Soto o paggogobyerno niya. Tingnan na lang natin to. Ang Pasig City pagdating sa kayamanan ay walang-wala sa syudad ng Makati. Kumbaga, ito si Pasig City at ito
si Makati City. As far as I remember, na ang Makati City ang pinakamayaman dito sa ating bansa. Pero when it comes of paggogobyerno, for me lang, ito si Pasig at ito si Makati. Yan po yung tingin ko pagdating sa paggogobyerno. Pero pagdating naman sa kayamanan, pagdating sa lungsod, ay ang layo ng pagitan nila. Ganun din sa Quezon City. Sa Quezon City, ito si Quezon City at ito si Pasig. Yan po. Dahil ang Quezon City ay isa sa pinakamayaman na lungsod dito sa ating bansa. Pero again, pagdating sa paggogobyerno, parang angat na angat ang Pasig City. 'Di ba? Kung ikaw na taga Pasigueño, magiging proud ka na Pasigueño ka. I'm proud to be Quezon City niyan, 'di ba? Proud naman ako, syempre. Maganda rin naman yung ano dito. Kumbaga, na ano lang ako, parang hindi naiinggit eh. Parang namomotivate ako na kung kaya ng Pasig na gumanda yung paggogobyerno nila, ay kaya din ng ibang namumuno sa ibang syudad. Diba? Yun yung totoo. Kasi nailalagay sa tama yung tax na ibinabayad ng constituent ni Mayor Vico Soto. Diba? Lalo na pag Pasko, nakakatanggap din sila ng ano, bawat family yun, di ba? Yung Paskong handog na dinidistribute ng pamalang Pasig dun sa may ano nila, sa nasasakupan nila, bawat family, di ba? So, meron naman dito sa Quezon City, meron din naman, hindi naman din nawawalan, di ba? Pero nakakaingit lang, di ba? Siyempre, hindi pala nakakaingit na, nakaka-motivate lang na kung kaya ng Quezon City ay ng Pasig City, ay kaya din ng Quezon City. So yun ang style of governance ni Mayor Vico Soto pagdating sa paggogobyerno to the highest level. Si Mayor Vico Soto at talagang future of Philippine politics ang anak ng isa sa legendary trio ng Tito Vic and Joey na si Vic Soto at Miss Connie Reyes. Talagang maayos ang pagpapalaki sa kay Mayor Vico Soto. At yun lang ang ating pag-uusapan. Tulad ng lagi kong sinasabi sa inyo, mag-ingat po tayo, magdala po tayo ng payong pananggalang sa init ng sikat ng araw at ulan dahil papalit-palit ang ihip ng panahon at uminom ng 8 basong tubig or higit pa araw-araw. Hanggang sa muli, thank you and God bless.